So ito po mga kababayan, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay mayroon na naman tayong panibagong reaksyonan, mayroon na naman tayong panibagong vlog na kung saan po mga kababayan ay ito po'y tumutukoy sa isang girlfriend daw o rumored girlfriend ni Digong na si Councilor Balaba ng Cagayan de Oro ay bumisita ito sa dahig at kasama ni Sara. So, alam naman po natin mga kababayan na si Digong po ay meron po siyang legal wife, meron siyang common law wife, at ito meron pa siyang rumored girlfriend. Sana all. Mapapasana all ka na lang talaga mga kababayan. So, actually mga kababayan, gusto ko lang i-clarify sa inyo, ang balitang pong ito ay galing po sa Bilyonaryo News Channel. At mismo kasama po ni Sara Duterte yan. Katabi niya po at according nga dito sa Bilyonaryo News Channel, sa isang anchor nila na si si Corina Sanchez, sabi niya, tinawag pa daw itong mami ni Sara noong inendorso ito ni Sara sa Cagayan de Oro noong last election. So ito po mga kababayan, buksan ko lang po ang balita. Ito po galing sa Bilyonaryo News mga kababayan. Hindi ito fake news, hindi ito gawa-gawa. So ito po, rumored girlfriend ni Duterte bumisita sa kanya sa dahig. My God, sana all pinag-agawan. Sa ibang balita, talagang maraming nagmamahal kay FPRRD. Bukod sa kanyang legal... Sa ibang balita, talagang maraming nagmamahal kay FPRRD. Bukod sa kanyang legal wife na si Elizabeth Zimmerman at partner na si Hanilet Abansenya, spotted din sa dahig ang kanyang rumored girlfriend na si Cagayan de Oro City Councilor Joylene Girly Balaba. Nabigong bisitahin ni Balaba ang dating Pangulo sa kulungan dahil sa istriktong visitation rules ng ICC. Pero sumama ito sa mga Duterte supporter na nag-camp out sa labas ng detention facility. Dumali rin si Balaba sa birthday celebration ni VP Sara kung saan na-meet niya si Zimmerman. Inendorso ang bise o nang bise si Balaba noong midterm elections sa tinawag pa itong mommy sa isang campaign rally. Ngayon mga kababayan, alam nyo na, nakita nyo na, napanood nyo na. Ayan po ang katotohanan. Bilyonaryo News Channel po yan, mga kababayan. Nakasaad po dyan na kung merong legal wife, may common law wife, si Sara may dinala. Ang GF ni Digong. So, naku, sana all talaga, malagintong titi. Naku, mga kababayan, sana all. Siguro Dax ito si Digong. Kasi, ikaw ba naman? Hindi ko naman masabing pera-pera lang ito. Bakit? Kung pera lang ang pag-uusapan mga kababayan, may pera naman po siguro itong mga asawa ni Digong kasi may mga businesses ito eh. Si Hanilet may business. Si Zimmerman, syempre, meron din yung hanap buhay doon kasi German yan eh. May lahi yan. Tapos ito si Balaba, City Councilor ng Cagayan de Oro. So, medyo makaya. So, ewan ko, sana all talaga. Si Digong ata, parang tinalo yata si Ramon Revilla Sr. nito eh. Sa bagay, si Ramon Revilla Sr. marami anak, pero si Digong, hindi paramihan ng anak, paramihan ng jowa. Nako, sana all. Diba? At take note mga kababayan, tinawag pa daw itong mommy. Mommy Balaba for City Councilor. Gaganon siguro si Inday, no? Inday Sara, binitbit ang girlfriend ni Digong sa dahig. Umattend pa ito ng birthday ni Sara. Bigo man daw, di umanong bisitahin si Digong sa loob kasi bawal kasi mga kababayan. Pinagbabawal kasi yung mga bisita doon sa loob. Limitado lang. Syempre, kung si Zimmerman, legal wife niya noon, nakapasok, at saka itong si Hanilet na common law wife, nakapasok, syempre, naprobahan ni Digong yan. Pero siguro, itong isa, hindi nakapasok kasi, sabi ko nga mga kababayan, para sa akin, buhay pa, bakit dinalaw na nila? Parang, alam mo yung, hindi pa lang yata ito eh. Meron pa ngang isa, yung Garma daw. Jowa din daw. Sana all. Ang sa akin lang mga kababayan, wala naman akong pakialam kahit 10 pa maging jowa ni Digong. Ang paki ko dito ay yung buhay kasi
ng mga Pilipinong pinapapatay niya sa war on drugs. Doon ako concern. Wala akong pakialam kahit 10 pa yung asawa niya dyan at gayahin niya si Robin, gayahin niya yung hari ng Thailand, gayahin niya kung sino pa. Basta ang sa akin lang, mga kababayan, ay yung kapakanan ng Pilipinas at buhay ng mga nabiktima niya sa war on drugs. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, ulitin ko, yung matanda sa Isabela, sa bandang norte, nagnakaw ng mangga na kulong. Ito pa kaya na pumatay ka ng libo-libo katao, daang libo, daan-daan. Hindi naman daan-libo, 30,000. Daan-daan, libo-libo ang pinapapatay niya at mismong inamin ito ni Digong, mga kababayan. Kasi sabihin naman to ng mga DDS, makakalaya yan. Bakit? Kasi nga, bintang lang yan sa kanya. Aba, bintang ba? Mismo inamin niya. Ito ipapanood ko sa inyo, mga kababayan, para kunting recap lang po tayo. Duterte, Duterte, inamin. Digong, inamin. Ipapanood ko sa inyo. Para sabi... Sandamakmak ang mga inamin ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Quadcom. Inamin niyang may... Sandamakmak ang mga inamin ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Quadcom. Inamin niyang may mga pinatay siya at meron daw talagang reward system sa drug war. Nagbabalik si Marian Enriquez. Sa bibig mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang galing, may mga pinatay siya noong mayor pa lang siya ng Davao City. Ako, marami. Mga 6 o 7. In one drug den doon sa Davao City, 4 na Chinese, pinatay ko talaga. Ang problema, may tinamaan na 2 Nagluluto. yung nagluluto. Sinadya ko talagang patpatayin. Pati ilang pulis sa Davao City na umano'y kriminal, pinatay din daw niya. Ako mismo ang talagang humirit. Harap-harapan. Marami akong pinatay na pulis na gago na mag-kidnap, mag-rape, tapos magpatay. Pero ngayong retirado na, sabi ni Digong, Hindi na ako papatay siya. Na-retired na ako eh. may hiniling pa nga siya kay Quadco Chairperson Benny Abante na isa ring pastor. Kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. So, ipagdasal mo na lang rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na Mr. President, trabaho lang yan. Kasabay niyan, muling inako ni Duterte ang lahat ng patayan sa kasagsagan ng war on drugs. Akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Kinumpirma niyang meron ngang reward system para sa mga pulis kapag nagtagumpay sila sa operasyon. Bigyan ko yan sila ng, okay, I'll give you 20,000. Pag may sobra niyan, magsabi sila, sir, hindi na ubos. Kasi nahuli ka agad. Sabi ko, inyo na yan. Mr. Chair, Reward. So, yun, nakita nyo mga kababayan. Wala akong pakialam kahit magbitbit pa si Sara dyan or kung sino pa mang mga miyembro ng mga Duterte, ng mga jowa nila, mga nabuntisan nila, mga na finger nila, na rim nila. Ang sa akin dito, focus tayo sa issue na kung saan sa buhay ng mga biktima niya at pinapapatay niya sa war on drugs kasi mismo nanggaling sa bunganga ni Digong, inamin niya, inako niya lahat ng mga kabalbalan noong panahon na siya ay presidente sa pag-implement niya ng war on drugs. So, yun po mga kababayan, hindi ko na masyadong habaan, hindi ko na masyadong damihan, no? Kasi actually napanood nyo na po ito siguro sa balita ng Bilyonaryo News. So, yun nga po, counselor at rumored girlfriend, Balaba, pinuntahan si PRRD sa Dahig. Ayan. So, yun lang, mga kababayan. Jowa ni Digong. Pangatlo, binisita siya sa Dahig. Dala ni Sara? Nagtatanong lang po, bit-bit ba ni Sara? So, yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God bless. Thank you. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo palagi, mga kababayan.